Minsan, ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Salamat. Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? Hindi nagpapatinag nitong 18 ex-Marines sa kanilang paninindigan patungkol po sa mga mali-malitang perang idineliver kina Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Leyza Marcos, at Martin Romualdez at iba pang mga kongresista at mga senador patungkol po sa maanumalyang flood control at sa paglilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos po sila pinatawag ng National Bureau of Investigation, sinabpina para di umano magpaliwanag sa kanilang mga isiniwalat. Aba, hindi po sila natakot at nilusob po nila ang National Bureau of Investigation. Nagkaroon po sila rin ng press con, no? Kasama po dito si Mike Defensor, dating congressman, at si Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Livy Baligod, na tinawanan lang si Matibag ni Attorney Ferdinand Topacio dahil mali-mali daw ang ginawang mga hakbang ng naturang ahensya. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Huwag niyo pong kalimutan, i-follow rin po ako at i-subscribe. Sino ba ho yung hindi matatawa? Kung sino po yung nagsisiwalat, mga whistleblower, sila pa po yung inimbestigahan patungkol po sa mga paglilimas sa kaban ng bayan. Yung mga pinaratangan, yung inaakusahan, hindi po inimbestigahan. Para bang ang kawatan ay pinapatakas mo na lamang. At yung nagsusumbong na may magnanakaw, ito ngayon yung pinupulis mo, anak ng kagwang, isang nakakatawa. Ayun po mismo yan, ha? Sa mga batikang abogado kagaya ni Attorney Ferdinand Topacio. Nagkaroon po sila kanina ng press con pagkatapos po nila humarap dyan sa NBI. Pero bago po natin pakinggan ang kanilang rebat dito kay Matibag, pakinggan po muna natin ang kasinungalingan ni Matibag. Wala na, Bag. Di na kaya yan, Bag. Tuloy, oh. Sir, sinasabi po ni Atty. Baligod, umayag daw po siya na isa-isa, one-on-one, yung pagtatanong sa mga 18 Marines. Nangyari po ba ito? Wala pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadline, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one sila nagbigay ng personal circumstances nila. Pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion nga namin, magsulat sila, request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Kasi doon natin mahihimay eh. Tingnan nyo affidavit, wala naman mga dates, walang specific. Dapat today yun sana. Sana today. Pero nagre-request sila, humingi silang time, we'll give it to them. At tama po na malinaw sa sultina na walang limitations. Wala. Nakalagay dito, verification and validation based on the joint affidavit dated February 22. Sir, dapat pagbalik nila, may bago na silang abogado dahil iniimbestigahan din si Attorney Baligod. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this kasi si Atty. Baligod is also subject of this inquiry. Pero we will exercise leniency also kung yung 18 siya yung lawyer, yan doon. Pero when we ask question, just personal recollection niya. No, we will allow it na ganyan. We will exercise maximum tolerance. Sir, Bibigay namin. Office of the Ombudsman. Montanga. Anak ng kagwang tong gobyernong ito, no? Talagang binabali nila yung batas. Ano? Magkaroon ng ibang abogado yung 18 Marines? Anak ng kamote yung abogado nga po ng 18 Marines ay si Livy Baligod. Pinatawag ninyo po yung 18 Marines para po sa kanilang affidavit. No? Anak ng kagwang, dapat nga hindi nyo yung pinatawag eh. Dahil nagsampa na sila ng affidavit sa ombudsman. Ang ombudsman dapat ang mag-imbestiga dyan, pati Senate Blue Ribbon Committee. Bakit kayo? Parang ang layo, ang labo. No? Kaya gusto ninyo isa-isahin, kausapin yung mga yan para for what? Para turuan kung anong sasabihin. At naalisin si Sandro Marcos at si Baki tsaka si Bongbong Marcos. Kunyari magre-recant. Ibartulinan ninyo isa-isa. Ulul. Matalino yan, mga military na yan. Ayaw yan pumayag. O ito naman ang sagot. Ang buwelta ni Attorney Ferdinand Topacio, Mike Defensor, Attorney Livy Baligod at 18 ex-Marines. Sakay
matibag. Natibag. O ito. Nagkaroon kami ng nung paunang pananalita tungkol doon sa subpoena nila. Kasi ang sinasabi namin, ang gusto nyo lang namang i-establish ay yung identities namin. That was part of the deputization of the ombudsman. Kaya yung mga 18 Marines na nandun din sa loob, nagbigay na ng ID sa babae. Government-issued ID. Pati yung serial number, hawak na Attorney Levy Baligod. Ngayon, in my case, in particular, ang sabi nga ng abogado ko, sabi niya, ano ba yung ano yung ini-establish ninyo? Nandito naman si Mike. Hindi niyo pa kilala. Kung kilala niyo naman, okay na. Hanggang doon lang kasi yung limitasyon ng subpoena na binigay ng ombudsman sa NBI. Attorney Topacio? Yes, oo, kasi Ang maliwanag na may limitasyon yung subpoena. Ang purpose doon yung identity lang. O ngayon, tangina, naglabas ng mga identity. Ano pa bang gusto ninyo? Mikos-mikos? alam nyo, ito ang kinakataka ko Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may subpoena, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat Nako. isang subject ng subpoena at tanungin. Delikado. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabpina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. At sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion Mukhang delikado nga, bistado itong matibag kay Atty. Ferdinand Topacio, no. Delikado, isa-isahin kausapin sa isang kwarto. So anong gagawin? Tuturuan magsinungaling, mag-recant, babaguhin yung yung affidavit, tuturuan isa-isa, ito yung ilagay mo. Anak ng kamote, isang kagaguhan po 'yan. Aalisin yung mga nandoon, hindi pwede. Huwag po kayong magpaareglo, mga 18 Marines. Kailangan lumaban po kayo dito. Naumpisahan na po ninyo ito, tapusin natin. Lalo na po, nakahanap na po kayo ngayon ng maraming supporters. Tuloy po. ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, non-crime to Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Ayan. Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon Tinawanan lang kayo ni Atty. Ferdinand Topacio. Katawa-tawa naman talaga. Bakit yung pinapatawag ninyo yung mga nagsasabing kawatan si Bongbong Marcos? May mga ebidensya na, anak ng kamote. O ito, tuloy natin.
normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat Yes. ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod mo napatawag. Correct. Dito po sa NBI. Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigan niya yung krimen Correct. na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Naknang kamote, parang ang labo-labo na ng ating batas ngayon, no? Kung sino yung nagrereklamo, sila yung inimbestigahan, yung nirereklamo, hindi inimbestigahan. Ito, sinagot po yan, Atty. Ferdinand Topacio, yung reporter na yan. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po Teka. yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi pong proseso kasi. You file a complaint. Nag-allege ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath. Under At oath. nung isang araw, pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. Correct. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Hindi. Yung binabanggit. Correct. Ikaw ang magdepensa, ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan ito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag Correct. napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo Mag-abogado. yung nag-complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process kasi. Tama dyan, Atty. Ferdinand Topacio. May nagreklamo na, merong under oath na, nasa ombudsman. So ngayon, ang ombudsman na dapat mag-imbestiga at ipatawag yung mga nirereklamo. Yun ang tamang proseso. At patunayan ng mga nirereklamo, kagaya ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Sandro Marcos, na wala silang kinalaman dyan. Yan ang maliwanag ho dyan. Hindi yung lumalabas kasi ngayon, ang sumasagot, yung hindi nirereklamo. Hindi naman nirereklamo ang NBI eh. Wala naman sa affidavit ang NBI. Bakit kayo sumagot? Dapat yung sumagot yung mga nirereklamo. Tuloy. Sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba? Are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kundi pa namin nakahon ni Kong Mike eh, kung ipatatawag nila o hindi. Pwede pa naman yun, ang pinatawag mo yung nag-complaint. Eh, sinong paano yan? Ay, sorry, partner. No. Oh, go ahead. Ang sinabi ko kay Atty. Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi naman krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, si surveillance na nga nila eh. Alam nila eh. Pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon,
dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin Correct. gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involved sa corruption. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabi ng Marine, Hindi, makipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Diba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Subpina. Subpina. Sorry Bistado dito si Matibag. Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the office of the ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron pong kopya niyang subpoena na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang So, mali si Matibag, nagsinungaling na naman. Sabi kasi ni Matibag, walang limit daw yung subpoena. Background investigation lang naman nakalagay doon. So, hanggang doon lang. O ngayon, pinatunayan nila na kami ay legit na mga military, may identification, mga empleyado kami ni Saldico. So, ano na ngayon? So, ipatawag nyo na yung mga pinangalanan. Ganun ang gawin natin. nagawa ng NBI, dine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? That is not the job of the NBI Correct. at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nila sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi Correct. ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number two, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The Tama. NBI is under the Department of Justice. Oh, nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, Stop muna tayo dun. Ano po nangyari? Ipinasa ng ombudsman sa NBI. Yung NBI under executive. Yung pinangalanan sa affidavit, nasa executive karamihan. Kasama sa kongreso. Kaso nga lang, wala po tayong laban dyan sa ombudsman talaga eh. Tuta yan ni Bongbong Marcos. Yan ang pinakamahirap ngayon kasi nabendalo na nga ho. Binabali na po nila yung batas. Kung ano na lang yung nasa isip nila, anong gagawin nila, mangyayari yan. Pero yung tamang proseso, dapat ang ombudsman talaga, hindi yung NBI. Kasi ang NBI, executive yan, natural, poprotektahan niya yung boss niya. Tuloy natin. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung hindi, kaya nga nilagay nila dyan, attorney Topacio si Boying, para magiging tauhan lang ni Bongbong Marcos at siya ang tagapagtakip ng mga korupsyon ng kaalyado ni Bongbong Marcos. Yun eh. 'Di ba? Hinabol nila, pinilit nila magiging ombudsman. Bakit? Ito yung magprotekta sa kanila. Pag malaman ng taong bayan, kung merong may kakanta na di umano'y magtuturo sa mga korupsyon, mali-malita, si Boying na bahala dyan. Siya ang tagapag-block. So, anong ginawa ni Boying? Ipasa muna natin sa NBI. Sirain nyo muna yung kredibilidad ng mga yan. Pagkatapos yung masira, yung kredibilidad, pag meron kayong ma-establish, gawin nyo lahat. Ipasa nyo sa amin kasi kami na ang bahala dito.
Parang ganun yung lumalabas. At panigurado, mapawalang sala itong mga animal na kawatan, lalo na si Bongbong Marcos. Tuloy, oh. Kung again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? Correct. May pagkain ka ba? Wala ka na ba sweldo? Hindi naman ganun eh. Di ba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs. Nagkaroon sila ng investigation dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yun. Ganun sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Kung papataw kayo further, Iba nga ho noon at ngayon. Kasi ngayon, pinagtatakpan nila yung mastermind nakaupo sa Palasyo de Polvoron, nakangiwi, nakangano. Ganun talaga. Noon kasi ang involved lang yung mga senador. Ngayon, ang involved, presidente na, anak ng presidente, pinsan ng presidente, pati asawa ng presidente, nandyan. Pati yung ginawa nilang kababalagan kay Tatay Digong, nandyan. Kaya, protect at all cost talaga sila. Sirain na lang yung mga witnesses, yung credibilidad, i-divert nila ang issue. Pero maganda rin po ito, mahirapan sila dito dahil alam na ng taong bayan ang ginagawa ho nila. will you go back here to NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Ito, anak ko. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. So, dinidiin nyo yung credibility nung 18. May mga pag-uusap ba sa hanay ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico Diba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakaw din ba yung pondo dun sa subway? Yan ang dapat investigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit 16 lang po? 16 lang po ba ito bating naman? Yes. Kasi, pag paumanin ninyo, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari, nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Gutesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Gutesa is 4. 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti na si Attorney Levy, Baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ng direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga akusahan. Yung mga dapat tinuturo magsalita nun na ikaw wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Diba? Ikaw, ganito background mo. Hindi Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang. Tinitigil na. Ombudsman pa lang tinitigil na. Sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan Yun ang mabigat Yung di ba? NBI. Sila na ang defense counsels. Sir, for soundbite purposes lang, yung Parang ang lumalabas, ang tagapagtanggol ng mga kurakot, mga kawatan, ay itong National Bureau of Investigation, anak ng kagwak. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Hanggang kailan ganito, no? Kaya pa ba kaya na maraming Pilipino itong ginawang kalukuhan ng gobyernong ito? Anak ng kamote. investigation ng retired general na nag-recruit sa 103 bodyguards po in Saldico, and yung mga logs, flight logs ng air taxi does not coincide with sa allegations po. Your take on that, sir? Okay, unang-una sa retired generals, hindi naman yun lumang kwento. Meron na talaga mga retired officials, hindi lang generals, na kasama si Saldico. Kung yung tinasabi ni Attorney Matibag ay may mga sundalong tumutulong sa mga Marines, meron. I am not
I'm not allowed to name them. Wala akong karapatan na i-name sila. Pero marami mga sundalo na sympathetic sa mga sundalong to. Mismo. Pangalawa dun sa air taxi, kanina kasi narinig ko kay Tony Levy, again, he will be the one to explain. Ang sinasabi niya, may ganun talaga. May ganun na nangyari, pero yung time frame na sinasabing panahon, hindi pasok dun sa investigasyon. So, Attorney Levy will explain that, pero katulad na sinabi ko, ang hirap baliktarin, ang hirap pasinungalingan ang mga taong nagsasabi ng totoo. Kahit balik-baliktarin ninyo yung kwento, tanongin ninyo kung sinong tao, kailan inabutan, anong sirkumstansya, sinong nandun, anong nakita nila. Walang kagatol-gatol, walang pagdadalawang isip doon sa pananalita nila kung anong mga pangyaring to. Anak ng kamuti, no, pati pala yung notaryo, tinira pala ng NBI. Kaya pala, no, pinapapunta, inimbitahan yung abogado. Teka lang, kung baka mahanap ko po yung interview na yon. Pinapapunta yung abogado doon sa sa NBI at inimbestigahan at nirepresenta naman ng abogado ang kanyang sarili at ang sabi niya, anak ng kamuti, totoo yan, ako yan nanunumpa. I-play ko sana yung video kaso ito. Pakinggan natin ha. No, I just came here to clarify some matters that they want me to clarify. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, ano? Okay? Actually, marami kasi siyang mga affiance, no? So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, and they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? And we should not shirk on our duties to explain or to authenticate our act whenever we are asked by public authorities. That's what I did today, and thank you. Sir, umarap ba yung 18 ex-Marines nung nag-notarize kayo ng affidavit nila? Yes po, they subscribed the pinagsamang sinumpang salaysay on my front, no? And I verified all their identities and I administered the oath as expected of me as a notary public. Sir, the director said it's very unusual to have one affidavit for all 18 affiants. Sir, kayo po ba na As I've said, doubts there? it is not different from all the affidavits that we do notarial acts for, no? It is a mere affidavit. Only that there are so many affiants. The only problem with us is to how to squeeze it in the notarial register because there are 18 of them. Plus one, the witness, si Bishop. So yun lang naman ang kaibahan doon. Our duty is just ordinary, administer the oath. They affirm it, and we are bound to administer the oath because they confirm that it is their voluntary statement and allegations contained in the affidavit. So, ganun lang. Hindi po unusual yun. Meron namang mga affidavit na joint eh. Marami. Ito lang kasi Marami 18. yan. No? Nasabi nga rin po ni Ombudsman Remulla na magkakasama sila palagi, alam nila lahat ng nangyayari. Ganito po yan. Ang notary public po, wala pong alam yan kung ano po yung nilalaman ng statement na yan or yung salaysay na yan. Ang trabaho po namin, alamin namin kung yun ay pinirmahan ng kusa, walang pangako, walang gantimpala, walang pera, hindi sila pinuwersa. At kapag yan ay kinumpirma nila sa amin, i-administer namin yung oath nila. Correct. Ang trabaho namin. Hindi nyo ito We browse over it. Yeah, I browse over it. But I have nothing to do with the contents of the sinumpang salaysay. Ang magnotaryo kasi, pag meron, babasahin niya, basahin niya lahat yon. So, wala na siyang pakialam kung ano po yung nilalaman. Alam naman nagtatanong siya, mag-apidabit lang naman siya. O ngayon, mayroong witness, bishop daw yung witness, nilotaryo na niya. Wala namang question yon. Kaya pala, inayos talaga ni Baligod ang pagnotaryo kasi alam nila nakikwestiyonin ito dahil yun na nga po yung ginawa kay Orly Gutisa. Ngayon, hindi po makalusot
itong NBI dito sa notaryo. Dahil ito ay legal at maayos po ito, nag-take out yung 18 Marines sa harapan po ng abogado. Pag tiningnan po, wala na pong question itong identity ng mga retired Marines, iba-background check pa. Wala na ho. Kasi bakit? Anak ng kagwang, nag-take out na nga ho, pinatunayan na nga po ng notaryo publiko, na totoo yan. Kaharap ko 18, mayroon pang witness na isang obispo. Tuloy natin, banat ni ni Topacio at Attorney Baligod. Sir, upon talking to the Marines, yung regarding the retired general, yung na nag-recruit ng 103, si General Sodusta po ba yun? Ayoko na magsalita tungkol doon dahil hindi ko particularly alam kung ano yung nire-refer ng NBI tungkol doon eh. May idadagdag lang ako, last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, habang kami ay nagbabalitaktakan dun sa loob, na mayroon palang natanggap si Attorney Levy Baligod na isang letter pa mula sa ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto ring interviewin yung mga 18 Marines. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Yung pala yung, insistence ni Attorney Levy kanina, Yes, sorry. Sabi niya, ano ba talaga, because I also have a letter. Pinakita yung sa akin eh. from the ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang, you cannot do that no, at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Duplication yun. Yes. Ano, invitation sa Pina? Letter daw. Letter lang. Letter. Ilan sila pinapaharapin? Hindi ko nasasabihin, hayaan nyo na si Attorney Baligod. That's not for me to share. So sa inyo po paniwala, hindi nyo kailangan ito sa NBI kung meron sa ombudsman. Useless ito eh. Useless. I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan dito. Pero this is useless. Not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga namang hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Attorney Topacio doon. Pero yung NBI po ang unang nagpadala, sir. Oo. Ano sir, a-attend din sila sa ombudsman? Hindi ko alam kay Attorney Baligod. That's for him to answer. Ang akin lang, libanagin ko sa mga kaibigan natin. Ako galing din po ako sa NBI nung panahon ni Mayor Lim eh. Nag-NBI siya bago siya naging mayor. I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Salamat. Nagsilbi kay Saldico. Wala naman problema doon eh. Dahil kasi may mga security na kay Saldico, nasa asawa, nasa mga anak, nasa mga lugar. Pero hindi naman immaterial yun because ang importante yung delivery ng pera. Lahat kasi sila iniikot-ikot sa delivery ng pera. Sir, ano yung nakalagay sa letter? Ba sila pinapapunta ng ombudsman para i-establish yung kanilang credibility? Wala, hindi ko nakita eh. Nabanggit lang ni Attorney Levy. Baka papameriendahin. Pero wala naman nabanggit. Sir, next Ay, no. Basta ang sabi lang ni Attorney Levy, yun nga, there are two invitations. So I'd like to be clarified because there are two bodies involved. And there may be a duplication and in fact, conflicting. Baka magka-conflict sa investigation and there will be a problem. Salamat po. Thank you po. Susunod yan, Hanggat Attorney natin na Baligod. magkaroon Ayan. ng hustisya doon sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Attorney, initially po, Kanilang tinanong kanina. Inisa-isa silang tinanong kanina at okay naman. Sabi ko nga, very productive po yung araw na ito para sa hinahangad natin na magkaroon ng hustisya doon sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Attorney, initially po, ang gusto daw po ng NBI ay magkaroon po ng one-on-one interview sa 8 Marines. Pero ano po yung naging kinatakusan po nito? Oo, pinayagan ko. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Bakit po? Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? So, kaya nga sila nag-affidavit
handa po silang panindigan yung kanilang sinasabi. Sir, pa-clarify naman ang sinasabi mo na pinapatawag din sila ng ombudsman sa butina o invitation. Kailan? Na, merong letter ang ombudsman sa akin na gusto rin nilang tingnan itong affidavit. Walang petsa, no? Walang petsa na binigay. Sir, gustong tingnan yung affidavit, pero paano ba? Ini-invite din nila na pumunta doon yung 18. Maaring ganon, no? Pero pupunta ba kayo? Oo naman. Okay. Bakit, Yan, attorney? palaban. Bakit hindi? Inimbitahan kami. Correct. Pero for you, attorney, hindi yung parang clarify, there's an investigation and you're clarify since deputized naman or pwedeng dumiretso na sana doon. Yan po yung point namin noon, badodoble lang. Pero pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-imbestiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-imbestiga, cooperate kami. Ang galing, palaban na palaban, tuloy lang natin. Attorney, hindi ba kayo hiningi ng... Na di umano ay may mga sinabi na po ilang mga members po ng APOs na hindi po tumutugma. Katulad po nung flight logs ng air taxi na di umano from 2023 to 2025. Wala daw po ganong klase ng paglipad. May bahagi ng Ilocos. Ano po tugon yun? Ganito na lang, no? Kasi ang clarify namin kanina yung mga sinasabi ni Director Matibag sa media, no? Narinig nyo naman siguro, napanood nyo. Unang sinabi ni Director Matibag, 14 lamang daw ang Marines. So, pinakita namin na 16 talaga ang Marines, 2 ang Army. So, napatunayan namin na hindi totoo yung mga alegasyon ni Director Matibag. Pangalawa, yung sinasabi niyang isang general daw, plus 75 ng PMA ang nag-recruit sa kanila. Pinabulaanan namin yon na hindi totoo. Number 3, ang sinasabi ni Director Matibag, nagpirma lamang ang mga ito dahil meron silang economic problems, no? Economic reasons daw. At ipinakita namin na hindi kami nabayaran, bagkus ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan tungkol sa bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan. Yung flight detail na sinasabi po ninyo, ang sabi ni Director Matibag, sa 2023 to 2025, di ba sinabi niya, ay wala daw eroplano ng air taxi pumuntang Ilocos. Kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. At lahat po yan, naklaro namin kanina at sa tingin ko nakumbinsi naman ang mga investigador. So you're saying, sir, na yung 2022, pero sigurado may flight logs po yun. Yes. Ang sinabi lang niya, 23 to 25 eh. He conveniently skipped 2022. Hindi dapat ganun ang investigador. Ang investigador, bago magbukas ng bunganga, he should first be sure of his facts. Dito po, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Director. Kanina po kayo susunod ni leadership. Hindi ko po narinig yung sinabi ni Topacio so hindi ako makapag-comment. Kamoting kahoy daw yung minsan yung mga liderato ng NBI. What's your comment po? Ayaw pong mag-comment. Idea niya yun or opinion niya. Attorney, hindi ba kayo hihingi ng security kasi sabi mo nakatanggap sila ng death threat? Kaya naman nating i-handle yan. In fact, sabi ko nga kanina sa taas, security na yan merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Pinasok nino, sir? 3 sa 18 ex-Marines, yung pinasok yung bahay. Hindi kasama sa 18. Kasamahan nila dati kay Saldico na trabahante, pinasok ang bahay ng 3, no? Pananakot. Pero attorney, hindi naman inutusan kayo ni Zaldico. Hindi. Hindi ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya dahil sa pagnanakaw niya Sir, para malinaw lang, willing kayong mag-submit ng independent affidavits isa-isa sa ombudsman, sir? Walang problema. Kung ano man ang gusto nilang forma. Kung hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng joint affidavit,
pwede kaming mag-individual, walang issue. Sir, satisfied na po ba kayo na dito? Ginagawa yung investigation. Mas gusto niyo pa rin po matuloy sa Senado ng mga investigation. Bahala rin po ang Senado. Wala kaming impluensya sa kanila. Pero kahit saan kami dalhin, pupunta kami para lang lumabas ang katotohanan, the test the credibility of the 18. We are open to that. Sir, 100 daw po yung kinausap, kumano, and 38 daw yung pumayag, including the 18 Marines. May 20 daw pa po na... Hindi ko alam din yan eh. Kaya nga, hindi ko alam kung saan nang gagaling yan. Pero may lalantad pa, attorney. Ayoko munang sagutin yan. Sir, ano yung kwento doon sa tatlo yung pinasok yung bahay, ng mga kasamahan nila? Kwento lang, sir. Ang idea, ang assessment ko, pananakot lang. May idea kayo, sir, sino yung mga... Bakit hindi po sila hinagit? Bakit hindi sa Oo, yes. Para wala nang lumabas na iba pa. Sir, sino? Yung may idea kayo, sino yung nasa likod ng mga pumasok pa sa... Meron akong idea pero hindi ko ma-share. So may lalabas pa talaga, sir? Ayaw ko munang sagutin yan. Mga ilan pa yan, attorney? Mga ilan na lang? Hindi ko alam kasi ang computation ni director 103. 100 pa daw. 38 daw. Hindi, Oh, 20 hindi- daw po including the 18, so may 20 pa raw po na. Hindi ko rin alam yan po. Attorney, Tsaki ng tindi. Tuloy natin, ganda nito. meron sa inyo, sir, meron po bang lalabas or wala? Ayaw ko munang sagutin. Sir, yung anong klaseng death threat, sir? Yung natatanggap nila? Anong klaseng death Kasi threat? sir, di ba yung tatlo pinasok na? Nasabi pinasok naman na namin para- yung text messages eh. Anong sabi, sir, sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataog itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Yung mga ganun. Kailan yung nagkabit? Sometime February. Early week. First week. Ilang messages? Sunod-sunod kasi yun eh. Sunod-sunod. Pinakatumatak po sa inyo. Ayun, yung galing pa yun sa active na military officer. Directly pinasa po sa inyo o ipinasa lang po Sa kanila. Yes, sa kanila, lahat. Sir, lahat sila nakatanggap ng text message na Yeah, yun? may dalawang nakatanggap, kaya pinabasa sa kasamahan nila. So sir, before press con, Before press con, sir. Yes, yes. So alam, sir, nalilitaw. O iyon yung nag-trigger sa inyo para lumabas? Paano ba, sir? Hindi naman. Hindi kami affected sa threats. Attorney, Okay po? totoo po ba sa 18, walo dyan, hindi daw nagitawa ni Zaldic? Klinaro na namin yun. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung sinasabi ni Director. Pero naipakita namin ang pruweba na 16 ang Marines, 2 ang Army. May driver po. Yung driver na sinasabi. Si Director ang tanungin nyo dun kasi hindi tama yung sinasabi niya. Attorney, kailan po kayo babalik? At ano po yung inyong pakay na makakomplish niyo po pabalik yung sa inyo? Next week, babalik kami para dala na namin yung mga ibang ebidensya. Kasi Patay. yung sampina nga, iba nakalagay lang doon to verify the identity. Hindi naman nila sinabing dalhin nyo ang mga ebidensya nyo. Sir, kasama So kayo- next week po yun, next week. Sir, anong date, sir? Anong date? Ah, Sir, lahat kayo, sir? lahat. 18 po. Parang 19 ya, hindi ko makuha. Bibigyan daw nila ako ng sulat. Basta next week, no? From one of your clients. Ha? Statement from one of your clients. Yung kamusta kanina yung Kamusta Okay. sila? Satisfied kami sa nangyari kanina. Sir, pwede one of your isa sa kanila, clients. sir? Isa sa kanila. Isa po. Sinong pwede, attorney? Sir, dito na. Sir, Lapit ako, lapit. Sa pwesto na lang. Kamusta kanina, sir? Sir, lapit kaya sa mic, sir. Ayos lang po, sir. Okay naman po yung trato nila sa amin, sir. Paano trato, sir? Paano? Yung makataong, sir, mabait po sila. At, ano naman lahat, mabait po sila sa amin. Wala po. Ayan, good luck po sa inyo mga 18 Marines. Laban lang para sa bayan. Basta sa 2028, Duterte pa rin tayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.